Hello guys! Welcome back to another vlog. Ayan, so I feel like it has been months since I last vlog. Pero ayun, we just got super busy sa work. Tapos yung mga ginagawa ko dito sa bahay, ayun, natambak na natambak. But anyway, we are back. Ayan, kamusta naman kayo dyan? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero ayun, super dami lang. Feeling ko, super daming nangyari sa akin this past few months. Kaya parang hindi ako masyadong nakapag-focus on the vlog. Naging super busy lang talaga. Anyway, may nag-comment kasi na what are the things daw that I regret not bringing to the US or I wish that I brought to the US. Ganun. Tapos, naisip ko na, oo nga, no, interesting topic siya. Tsaka, ano mo yun, hindi ko pa nga nakwento sa inyo kung ano talaga yung mga nadala na namin dito sa US na kailangan talaga namin. I know I made a packing vlog. Basta I made a vlog na nagpapack ako ng things na dadalhin namin dito sa US, but I don't think breakdown ko talaga or gumawa ako ng follow-up vlog na about dun sa mga gamit na dinala namin na talagang nagamit naman namin dito sa US. Ayan, sana naging malinaw yung pagkakasabi ko na. But anyway, as always, meron akong list on my notebook. I just chose top 5 things for me, ha. It's my personal opinion na must bring talaga dito sa US if you are moving with your family. By the way, ayun, disclaimer lang, itong mga sasabihin ko, it's just my personal opinion na kailangan ko talagang dalhin. Very minimalist lang. Wala nang extra things na I think na hindi ko naman na kailangan dito sa US or mabibili ko naman na dito sa US. Kaya okay lang na iwan ko na sa Pilipinas. Ganon. So, ayun, medyo minimalist lang to. Top 5. Pinaka-basic lang. As in, medyo ano nga baka lang nakalimutan nyo kasi. Pero I'm sure naisip nyo na rin naman to. Number 1, syempre unahin natin yung important documents natin. So, wag niyong kakalimutan yung visa packet nyo, your passport, of course, your e-ticket, kung nag-print out na kayo, and then your boarding pass na rin. Syempre, para sa flight nyo papunta sa US, wag niyong kakalimutan yun. And then your valid IDs too. And then, isasama ko na rin doon, of course, is the copies of your original documents. So, included doon yung birth certificate nyo, marriage certificate, your school documents, your TOR or transcript of records, tapos yung diploma nyo na rin if meron. If nasa inyo pa yung elementary and high school, dalhin nyo na rin yan. You never know kung kailan nyo kayo kailanganin yon. And then your NBI, ayan, dalhin nyo na rin yung NBI clearance nyo. Kasi medyo mahirap na pag kinailangan nyo yung original documents, tapos nandito na kayo sa US, tapos magre-request pa kayo sa Philippines, ayun, medyo matrabaho siya. So unless willing kayong gawin yon, pero alam mo yun, mas maganda na kasi na meron na kayong hawak ng mga original documents nyo para, you know, ready na kayo if ever kailangan nyo. Okay, medyo maingay sa labas, naglalaro yung mga bata, ayan, pati yung mga kapitbahay namin, kasama na nila. Sana hindi nyo sila masyadong naririnig. But anyway, let's go to number 2 is weather appropriate clothes and shoes. So if you can, I suggest you do a lot of research na sa state na pupuntahan nyo. Kung alam nyo na kung saan state kayo pupunta, mag-research na kayo ng mag-research na, especially if it's a 4-season type of state na talagang, alam mo yun, iba-iba talaga yung weather nila. Mag-research na kayo kung anong buwan kayo darating, ano yung type of weather doon, kung masyado pa talagang malamig o masyadong mainit, ganon. Kasi like for us, sa California kami, hindi ako masyadong nag-research. Syempre alam naman na natin yun, na yung California weather is very similar lang sa Philippines, gano'n. Tapos, syempre, ako nga, ang dami ko ring relatives dito. Nagtanong naman ako sa kanila. And then, sinabi lang din naman nila sa akin na it's similar to the Philippines nga naman daw. Lumalamig, pero hindi naman ganong kalamig, hindi nag-snow. And then, umiinit din, parang summer natin sa Pilipinas, gano'n. So, ayun, parang tinanggap ko na lang na ganun nga yung weather na sinabi nila sa akin. Hindi na ako masyadong nag-research. Kaya, turns out, yung mga dinala kong damit na what I thought was pwede ng pang winter dito sa California, ayun, hindi pa rin siya thick enough para sa cold ng winter dito sa California. So, ang ending is bumili pa kami ng mga additional winter clothes namin dito pagdating namin ng US. So, parang feeling ko kasi yung mga sa atin kasi 'di ba sa Philippines yung mga saktong hoodie lang ganon, okay na siya. Pero dito pala, unless siguro hindi kayo super lamigin, pero in fairness naman din kasi dito sa Southern California, lumamig naman siya ng mga 2 degrees, 3 degrees nung nandito kami nung winter, nung December. So, alam mo yun, pwede pa rin kayo talagang gumamit ng mga puff jackets na makakapal, yung mga with the fur sa loob, ayun. So, if you want to bring those, sa Philippines kayo mamili para mas mura at dalhin nyo dito,
then mas okay, diba? Mas makakatipid kayo kaysa yung pag dito na kayo magsha-shopping na winter time na. Sobrang mahal ng mga winter clothes. Sa shoes din, same thing. Syempre, ayun nga, kung winter ang dating nyo dito, wag na kayong magdala ng mga sandals. Kasi katulad ng isang kasama namin sa work, ayun, nabanggit niya nga sa amin na December sila dumating, tapos lahat ng dala niya is yung mga sandals niya lang sa Philippines. Tapos parang isang pair of shoes lang. Which is, ayun nga, hindi niya rin naman nagamit. Ngayon, parang 6 months na silang nandito sa US. Ayun, nasira lang din yung mga sandals. So, sayang lang, diba? So, make sure na lang na weather appropriate yung clothes and shoes na dadalhin nyo dito sa US. Okay, number 3 is your pain medications and your prescribed medications. So, for the over-the-counter medications, sama ko na rin doon yung mga Tempra, ganon, yung mga ibuprofen, yung mga ganun lang, yung mga pang over-the-counter lang, yung alam nyong effective for you. Kasi ako may dala rin ako ng mga ganun, ng mga Biogesic, ganun. Although, alam ko naman na merong pain meds dito, kasi over-the-counter lang naman siya, makakabili kami. Kami kasi ng husband ko, hindi ume-effect sa amin yung Tylenol. So, dito, syempre, American brand siya. Nagpapadala na rin yung parents ko before ng Tylenol sa Pilipinas, nung nandun pa kami, hindi siya ume-effect sa amin. So, knowing that, nagdala na ako ng mga Biogesic namin, which is naging mas madali sa amin nung nagkasakit kami dito, lalo na nung winter nga, ayun. Kasi at least, meron kaming nagagamit na pain medications na alam kong ume-epekto sa amin. Kaysa yung bibili kami, tapos magte-take kami ng over-the-counter meds na, alam mo yun, tapos wala naman mangyayari, parang hindi naman e-epekto sa amin. So, sayang lang, diba? Tapos, masama lang talaga yung pakiramdam mo. Siguro mga kahit 1 month worth lang ng mga over-the-counter medications, kasi siguro hindi naman kayo laging may sakit, diba? Pero at least, meron lang kayong baon na alam yung e-effect sa inyo whilst naghahanap kayo ng brands here in the US na magiging effective din for your body. Kasi syempre mag-a-adjust pa yung body natin sa mga bagong meds na iti-take natin. So, baka sakaling meron kayo mahanap dito sa US na American brand, na mura lang din naman, tapos ayun, yun yung magiging mas okay din sa inyo kaysa dun sa Philippine brand. So, diba, at least meron lang kayong baon. And then, yung sa prescribed medications, ayun, if you can, I would suggest na at least 6 months worth ng prescribed medications nyo yung dalhin nyo, para at least, ayun nga, meron kayong baon na magagamit nyo dito up until the time na makapagpa-check up kayo, and then makahingi kayo ng bagong prescription medications nyo, ganun. Medyo mahirap kasi talaga na yung sa Philippines ka pa o-order ng mga kailangan mong gamit, tapos ipapadala pa dito. Tapos, alam mo yun, medyo matagal pa yung shipping. So, mas okay na talaga na meron kayong hawak na ready na medications nyo. Okay, next. Number 4 is, for me, your favorite food or snacks. Lalo na dun sa mga may dalang kids like us, make sure na lang na meron kayong baon na yung food or your snack na talagang kinakain ng bata. Kasi lalo na yung sa mga anak ko, yung bunso ko, she was just 6 years old. She just turned 6 years old nung pagdating namin dito. So, nasa stage pa siya ng pagiging picky eater. So, alam mo yun, hindi namin siya basta-basta mapakain ng American food, ganon. So, at least, meron kaming baon ng mga favorite foods niya from the Philippines. So, meron namang mga Filipino store, pero ayun nga, kung bagong dating kayo dito, like us, nung time na yon wala pa kaming car. So, hindi basta-basta agad-agad na makakapunta sa Philippine store para mag-grocery, gano'n. So, at least, di ba, meron na kayong baon na konti na stock nyo na sa bahay. Ayun. Since yung kids, madalas adjusting pa sila sa different foods, and then, syempre, adapting pa sila sa bagong environment. So, pantanggal homesickness na rin. Alam mo yun, at least meron silang comfort food. And for the adults din, at least meron kayong comfort food na ready na sa bahay nyo. And then, number 5 is skincare na effective sa inyo. So, for most Pinoys na pumupunta sa ibang bansa, feeling ko na overlook nila yung skincare. Pero hindi lang siya kasi pang-arte lang eh. Alam mo yun, lalo na if katulad namin no, na dumating kami ng US, na papasok ng winter, sobrang nag-dry talaga yung scalp, yung skin namin, yung nails, yung antaw dito, yung foot namin. Ilang beses ko na nabanggit sa iba't ibang vlog ko na ayun yung pinakamalaking problem namin. And hindi lang siya dahil sa kaartehan na kaya nagsasabi ako na magdala kayo ng skincare. Kasi pag nag-dry yung skin nyo ng sobra, pag winter time, masakit siya. Alam mo, painful siya. Hindi na lang talaga dahil sa kaartehan. So, syempre,
pag nag-dry yung balat nyo, maghihiwa-hiwa siya, magsusugat. Ayun, lalo na if you are working in healthcare na lagi kayong naguhugas ng kamay. Ayun, so magkakaroon talaga ng cracks yung hands nyo, yung feet nyo, yung nail beds nyo, and then your scalp din, since hot water yung pinapanligo madalas dito, ayun, nakaka-dry talaga siya ng scalp. So, I suggest na magdala kayo ng skincare na effective for you and your family, especially sa kids. Medyo mahal ang mga branded na skincare dito. So, at least, ayun, same thing with the food and the weather and the medications and everything na sinabi ko. At least meron kayong baon na stock nyo sa bahay na, will be effective for you and your family. So, singit ko na rin doon. Magdala na rin kayo ng lotion. So, super sagana namin sa lotion dito. Up until now, actually, hindi pa masyadong nakaka-adjust yung skin namin. We are still experiencing a few skin problems. Pero, ayun nga, nakapag-invest na ako pa konti-konti sa skincare namin sa family. Ayun, pati yung kids. Kaya kahit papano, ayun, nagle-lessen na yung dry scalp namin and yung dry skin namin. Pero ayun nga, syempre mas maganda na continuous na ginagamit yung skincare na effective for you and your family. And then, extra lang, number 6, I would suggest bring a favorite something. Ayun, kahit na alam nyong mabibili nyo naman dito yung sa US, like siguro stuffed toy or favorite blanket nyo, ganun, favorite pillow nyo, favorite t-shirt nyo na kahit punit-punit na siguro yan, ay magdala na kayo ng isa. Tatanungin nyo siguro, bakit kailangan ko magdala ng favorite something? Ayan, kasi for me, it would help you battle your sadness or your homesickness, lalo na kung mag-isa lang kayong mag-move sa US, or if you have your family na yung asawa mo and your kids, ganon. Pero kayo lang yung lilipat na wala kayong relatives, wala kayong friends dito sa US. Alam mo yun, malaking bagay yung meron kayong something na sense of home. Alam mo yun, na at least meron kayong something to remind you of home. Ano ba yun? Hindi ko ma-explain ng maayos. Pero like for me, I brought my books with me. Pinili ko yung pinaka-favorite books ko. Kahit na alam kong mabibili ko sila dito sa US. Yung iba nabasa ko na pero dinala ko pa rin. Kasi nga, it brings me a feeling of peace and calmness na knowing na ito yung mga favorite things ko from the Philippines. And dala ko pa rin sila here sa new life namin dito sa US. Alam mo yun? Basta, ayun, depende lang sa inyo. Pero yun, suggestion ko lang. Like, for my kids din, nagdala rin sila ng tig-isang favorite nila na stuffed toy. Kahit na alam ko naman na, alam mo yun, iisang tabi na lang din nila yun pagdating dito sa US. Pero, ayun, my youngest, my 6-year-old, hanggang ngayon, yung favorite niyang teddy bear, yun pa rin yung katabi niya sa kama. And, super happy siya every time na nakikita niya yun. Tapos ang dami niyang kwento na naaalala na sa Philippines, ganito, ganyan. Tapos dala niya yung si Teddy. Alam mo yun. So kahit papano, alam kong hindi siya homesick sa Philippines, na yung mga nangyayari, yung mga nagagawa namin sa Philippines. Kasi parang meron pa rin siyang buddy, gano'n, nakasama niya dito sa US. Extra na dalhin nyo sa US also is lakas ng loob, kasi hindi naman porket pagdating nyo sa US or nag-work na kayo sa US is okay na, good life na, ayan, you will still need strength talaga and lakas ng loob para mag-go through sa everyday dito sa US, kasi ibang-iba talaga siya sa life in the Philippines. For me kasi alam mo yun, sa Pilipinas parang super chill lang dito napapansin ko talagang work bahay lang sila. Walang masyadong sense of community. Ewan ko or baka kami lang kasi wala masyadong Pilipino dito sa area namin. Pero alam mo yun, iba talaga. As in, iba yung pamumuhay sa Pilipinas. Kaya siguro ang daming foreigners na lumilipat sa Pilipinas. Alam mo yun. Pero anyway, ayun nga. Basta meron kang lakas na loob, you will go through a lot of changes, a lot of challenges, a lot of sacrifices dito sa US. So, tatagan nyo lang yung loob nyo. It's not always a good life na agad-agad. But we will get there. Ayan. Sama-sama tayong maging malakas ang loob dito sa US. And hopefully, pagdating nyo dito sa US, sana kayo, makahanap kayo ng community nyo, like a Filipino community nyo, para alam mo yun, kahit papano, medyo maibsan ang ating loneliness dito sa US. Pero anyway, ayan, at the top of my head, that is the top 5 things, minimalist edition, that you should bring to the US if you are moving from the Philippines.
Hi, ayun, I'm editing the vlog right now and I completely forgot. I can't believe ito pa yung nakalimutan ko sabihin sa inyo. But last thing that you should bring dito sa US is of course your pocket money. Ano ba yan? Diba? Paano ka naman mabubuhay sa ibang bansa kung wala kang dalang pocket money? So I made a vlog kung ano yung mga usual bills or mga binabayaran mo dito sa US. So you can refer to that. Tapos syempre, alam nyo naman na kung paano yung spending ng family mo. So I would say na magdala na kayo ng enough to cover at least 2 months habang, alam mo yun, para lang meron kayong pocket money dito habang hindi pa kayo nag-start ng work, ganun. Or mas malala kasi if you're moving to the US na hindi ka employment based. So, alam mo yun, yung lilipat ka lang dito dahil sa asawa mo or sa family-based petition, gano'n. So, kailangan mo pa maghanap ng work. So, syempre, kailangan mo ng pocket money para meron ka pang gastos habang wala ka pang work. So, ayun. Diba? Yun pa talaga yung nakalimutan ko sabihin sa inyo. Syempre, don't forget to bring your pocket money. So, ayun, grabe. Parang feeling ko talaga ang tagal-tagal ko nang hindi nagba-vlog. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Ayan, but anyway, I've been receiving a lot of comments din and questions regarding our work, kung paano kami nakakapag-work with the kids, sino nagbabantay sa kids, ayun. So, I thought that I would start a new chapter dito sa YouTube ko with regards to parenting naman here in the US, as immigrant parents here in the US. Ayun. Pero as of now, wala pa akong masyadong ideas. So, comment down below, bigyan nyo ako ng ideas kung paano or ano yung mga questions na gusto nyo malaman, kung ano yung gagawin nyo as a parent dito sa US, ganon. Siguro, ko-compile ko na rin yung mga previous comments, yung mga questions sa akin. Kasi ang dami talaga nagtatanong, like, sino nagbabantay ng mga bata, paano kami nakakapag-work ni hubby, na, ayun nga, lalo na ngayong summer na walang pasok yung mga bata, ganon. But anyway, ayun nga, medyo may ideas na ako. Pero if you have other questions or concern as a parent or as an immigrant parent for an immigrant family here in the US, ayun, comment lang kayo and then I will try to compile them para, ayun nga, para sa new episode ko here in my YouTube vlogs. Anyway, that is it for this vlog. Sana nagustuhan niyo itong vlog na to and I'm sorry, nagiging super putol-putol na or super inconsistent na nung mga vlogs ko. Pero ayun nga, if you are an immigrant family here in the US, comment down below kung ano sa tingin nyo yung mga hindi ko pa nabanggit na dapat dalhin ng mga Filipinos when moving to the US. Ayun, para magka-idea rin yung other viewers natin. Anyway, if you have any other questions or suggestions, please comment down below. Kwentuhan tayo and I'll see you on my next vlog. Bye!